Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay atin pong tatalakayin itong nangyaring krisis sa Iran at ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating bansa. Hindi po kaila sa atin na may halos 2 milyon tayong mga overseas Filipino workers na nandito sa Middle East, yan sa Bahrain, sa Dubai, sa Iran mismo at sa Kuwait, no? Kulang-kulang more or less nasa 2 milyon na mga Pilipino na nandiyan. Kaso nagkakaroon po ng giyera ngayon diyan, inatake ng US at Israel ang Iran, no? At pag-usapan natin kung bakit ba inatake ito at bakit nagsimula ang kanilang hindi magandang relasyon at nauwi sa pag-atake, well-coordinated plan ng Israel at ng Amerika. So dito ay naglunsad kasi ng coordinated military strikes ang Estados Unidos at Israel laban sa mga strategic sites ng Iran. Ito ay humantong sa isang mabilis at madugong serye ng mga pangyayari at yumanig sa buong mundo. Partikular na po sa mga karatig bansa kung saan marami po tayong mga kababayan na sa ngayon ay takot na. Siyempre, ayon sa kanila, sa mga nakita natin sa social media, talaga naman dumadagundong ang mga bomba na malapit do sa US military bases dito sa mga bansang ating nabanggit. At buti na lamang sila ay nag-evacuate na at sinusundo ng mga bus, no, sa mga bansang ito papunta do sa mas safe na lugar upang sila ay hindi maapektuhan o madisgrasya, masaktan, no? At mauwi sa pagkabuwis ng buhay. So, ngayong araw na to ay kinumpirma ang pagkamatay ng pinakamataas na opisyal ng Iran matapos tamaan ang isang mahalagang pagpupulong sa Tehran, Iran. So, si Ayatollah Ali Khamenei ba to? So, kumpirmado yan ng Iran, no? Na tinamaan po, no, ng isa sa mga pag-atake ng Amerika diyan sa kanilang mga military base. At pati yung chief of staff nila ng armed forces patay din, no, sa sabay-sabay na pagsalakay ng Israel at Amerika. Yung Minister of Defense nila patay din. So pati yung kanilang mga key security officials, madami ang nasawi, mga general ng Islamic Revolutionary Guard, no? Ay talaga namang walang pinaligtas ang Amerika at Israel sa pag paglalagas ng mga importanteng mga opisyal ng Iran pagdating sa defense nila. So, ayon po sa batas ng Iran, ang ang kanilang bansa ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang interim leadership council. So dito meron silang 50 days upang maghalal ng bagong supreme leader kasi nga natigok yung ano kanina, yung kanilang supreme leader na si Ayatollah at so may power vacuum ngayon dito o kaya may kawalan ng malinaw na pinuno na magdudulot sa kanila ng matinding tensyon, no, sa militar. So medyo madaming argumento ngayon dito sa nangyaring pag-atake ng US together with Israel dito laban sa Iran. Ito ay yung pag-atake na yun nagbukas po ng malalim na debating legal sa United Nations. So, sabi nila, ang pag-atake po ng Amerika at ng Israel ay binabatikos ngayon bilang paglabag sa United Nations Charter na nagbabawal ng paggamit ng dahas laban sa ibang bansa.
So, kasi ang kinakatwiran ngayon ng Iran is that ginamit lang naman nilang, bilang self-defense 'no, yung, kanilang pag-atake naman sa mga US, bases na nakabase sa Bahrain, sa Kuwait, at sa United Arab, Emirates dun sa Dubai. So, kasi alam niyo po sa ilalim ng international humanitarian law, anumang pag-atake at na makakapinsala sa mga sibilyan sa mga bansang nabanggit ko kanina ay, itinuturing po yang krimen laban sa sangkatauhan. So that is considered as, a, war crime. So, lumalabas may violation ang Amerika laban sa kanilang, pagsugod o pag-atake sa Iran kahapon. So, kaya ang dinadahilan ng Iran, pinoproteksyonan lang naman namin ang aming bansa kaya nag-retaliate tuloy sila. Nadamay tuloy yung Dubai, yung Kuwait, yung Bahrain 'no, sa pag-atake pati ang ibang Middle East countries na may US Embassy. Ngayon, ah, sa parte ng Pilipinas, itinaas na natin yung, alert level number 3 or, 4 sa mga lugar na kung saan marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho. Ibig sabihin nito, handa po ang ating gobyerno para sa mandatory repatriation, no? Pagpapauwi sa ating mga kababayan na nag-aalala na din siguro yung kanilang mga kamag-anak kung baka mamaya kung ano na nangyayari sa kanila diyan sa Dubai, sa Kuwait at sa iba pang bansa, pati sa Iran. Madami tayong mga kababayan din diyan. So, ang lakas po ng impact nito sa ating ekonomiya. Yung, posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz, 'no? Yan po yung daanan ng langis, 'no? Na kung saan na papunta yan sa iba't ibang bansa upang mag-supply ng langis at, gas, 'no? Yan po ay, posibleng magpataas ng presyo kasi siyempre walang ano yan, walang, supply ngayon dahil nagkakagulo, no? Sa Middle East. So, ang magiging impact niyan ay, magpapataas sa presyo ng pagkain, 'no, ng, gasolina, 'no, sa buong rehiyon pati dito sa ating bansa apektado tayo niyan kasi tayo, heavily reliable tayo sa supply ng langis, gas diyan sa Middle East. Kung may giyera diyan, 'no, at, at tayo ay, umaasa sa langis na supply diyan, apektado. Kapag wala tayong supply, kakaunti ang supply, tataas ang presyo niyan. 'Pag tumaas ang presyo niyan, domino effect 'yan. Pagkain, lahat 'no, ng umaasa sa langis ay, definitely tataas ang presyo. So, ang dalangin natin dito ay sana 'wag, magtagal itong, giyera na 'to at, tumagal lamang ng 1 o 2 linggo at, tapusin na at sana makipag-ugnayan ng mabilis ang mga miyembro ng United Nations at, pag-usapan na lamang kung ano ang, sigalot na namamagitan ngayon sa Iran against Israel and the United States. So, gaano katagal 'to? 1, 2, 3 linggo, 4 na linggo o pupuwedeng umabot ng kung, ilang buwan 'to? Wala pong nakakaalam kung, gaano talaga katagal ang, sigalot na 'to diyan sa Middle East. Excuse me. So, sana mabilis na makapagtatag ng bagong gobyerno ang Iran 'no, dahil, o kaya nagkaroon ng ceasefire dahil sa pressure ng, United Nations. Pero kung hindi kaagad magkakaroon ng, panibagong gobyerno ang Iran, ayan baka abutin ng buwan ng giyera at yan po ay malakas ang economic impact sa ating bansa. Sabi ko nga kanina kapag, nagkulang ang supply ng ating, langis, gas galing sa Middle East ay, domino effect at sunod-sunod diyan magtataasan presyo ng pagkain at lahat ng bagay dito sa ating bansa. So, yan, kung magpapatuloy yung ganti. Kasi may mga proxy groups diyan, sa Iran, 'no?
laban sa US at sa Israel. Dahil namatay yung kanilang supreme leader, 'no? Maaaring maging unpredictable o hindi mahulaan ang susunod nilang hakbang laban sa Israel at sa sa Amerika. So dito, sa ating mga kababayan, 'no, na nandiyan diyan sa Bahrain, nasa Dubai at nasa Kuwait. So paalala lang po na sana lagi po ninyong dadalhin ang inyong mga passport at yung mga ID ninyo at ilang pang mga importanteng dokumento. Huwag niyo pong, kalilimutan 'yan. Kung meron kayong mga bag na nakadikit dito sa katawan, kahit anong mangyari, matulog, kumakain, 'no, huwag niyong tanggalin sa katawan ninyo. Kung naka-jacket kayo, palaging nasa secured na bulsa 'yan. At, kinakailangan ninyong, mag-imbak ng emergency go bag, 'no? Katulad ng pinamimigay dito ng ating mga siyudad, municipality sa bansa na kung saan nandoon sa emergency go bag ninyo yung pagkain, yung tubig, gamot at, power bank. Importante 'yan, 'no? Mga cellphone. Dahil nagkakagulo, nagbobombahan, may giyera, maaaring walang supply na kuryente, papatayin 'yan. So, importante na may power bank kayo para for emergency, nagtakbuhan, saan kayo nakarating, at least yung mga kababayan natin na nandiyan diyan sa Philippine Embassy ay maite-text ninyo o mai-re-report ninyo kung nasaan kayo naroroon at yung may mga Facebook pages naman ng ano ang ating mga embassy kahit sa bansa, no? At pwede ninyo silang i-message through the social media. So isa pa, kailangan umiwas po kayo sa matataong lugar, lalong-lalo na kapag malapit sa US Embassy yan kasi tina-target ng Iran lahat ng US embassies bilang ganti nila sa pag-atake ng US at Israel sa Iran. So, importante yan. So, manatili kayong konektado sa Philippine Embassy, sa kanilang Facebook page at pati na din siyempre sa inyong mga kamag-anak at nang malaman naman nila na kung safe ba kayo o nangangailangan pa kayo ng tulong na kailangan nila makipag-coordinate sa ating mga embahada. So, alam niyo po itong krisis na 'to ay hindi naman na labanan ng mga bansa. Ito ay banta sa buhay at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino at ng ating gobyerno ay ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang magagawa at upang matulungan ang ating mga kababayan na makalikas diyan sa magulong lugar ngayon sa Middle East na tina-target ng Iran, lalong-lalo na yung malalapit nga sa US Embassy. At napag-alaman nga natin sa balita kanina na ang ating pong gobyerno naman ay may nakalaan na emergency fund na nasa halagang 2 bilyon upang gumawa ng paraan kung paano maililigtas, mapapauwi yung mga Pilipino gusto nang umuwi, no? At yan ay nakahanda naman yung mga eroplano just in case pwede nang bumiyahe diyan, magbigay ng tulong para sa repatriation at magbigay na din ng pagkain. Siyempre, importante yan yung pagkain at kaunting pinansyal na tulong para sa mga Pilipinong trabahador diyan sa Middle East, no? So ang pinakamahalagang sandata din ng OFW ngayon ay ang tamang impormasyon at pag-iingat sa inyo pong sarili. No, sa ating namang mga kababayan, medyo iwas-iwasan natin ang pagbabalita ng fake news, no, tungkol dito sa nangyayari sa Iran versus US, sa mga tina-target na bansa ng Iran upang gumanti sa mga Amerikano. So, sana hindi magtagal itong ano na 'to, 'tong gusot na 'to at magkaayos at panalangin natin na sa mga susunod na araw kung magpapatawag ng emergency council meeting ang United Nations ay mapagkasundo, 'no? Merong ceasefire at magkasundo na ng permanente na tigilan na yung giyera na yan. Kasi ang Iran kasi medyo may katigasan din ng ulo eh. Pinatitigil sila ng Israel, ng Amerika na gumawa ng nuclear weapon, mga missiles.
Pero sabi nila nung una titigil pero nagpatuloy pa rin sa paggawa 'no, pag-manufacture nitong mga missiles na 'to, nuclear, na hin akala ang, buong hinala kasi ng Amerika ay puwedeng gamitin ng Iran 'no, para, sa kanilang, mga away katulad ng Israel at, upang, makapanakop ng iba pang bansa kung sila ay may mga missiles na ganito na talaga namang, hindi lang daang libo o sigurado mga milyon ang madadali o mamamatay kung sakasakaling, magpatuloy sa pag produce ng, mga nuclear weapons and missiles ang Iran. So yun ang kinakatakot ng, Israel, ng Amerika na walang walang ganyan dapat na ginagawa dito sa ating, mundo dahil makakasira ng ating, ah, ng mga bansayan, ng ating, mundo at, ang buong sangkatauhan ay definitely mapapahamak kapag, ipinagpatuloy 'yan. So ang gusto ng Amerika walang ganyanan 'no, itigil 'yan. Kung 'di kayo titigil susugurin namin kayo. Although may mga masasawi sa buhay pero mas marami ang masasawi dito kung 'di talaga pipigilan ng Amerika ang bansang Iran na ipagpatuloy ang kanilang, production of nuclear weapons and missiles. So, nag-decide sila na atakihin ang Iran at sinamantala nila pagkakataong ito na kung saan medyo hindi na din kontento ang mga mamamayan ng Iran sa kanilang kasalukuyang gobyerno at, hinihikayat sila, pati ang mga militar, na kung, ngayong, wala na ang mga key officials nila, namatay na, sumama na sa bagong gobyerno na itatatag ng, mismong, Iran na kumokontra sa kasalukuyang administrasyon nila na ang mga key officers nga ay mga nangamatay na, dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Naway, ang mga mamamayan ng Iran ay makipag-cooperate na 'no, dahil nakita din naman natin na mukhang, mas gusto nilang nawala yung mga key officials nila dahil madami ding natutuwa 'no, base sa social media na ating napanood, nitong mga nakaraang oras. So sana ipanalangin po natin ang ating mga kababayan na naririyan sa mga bansang ating nabanggit kanina ay, manatiling, ligtas at, 'wag sanang mapahamak at madamay sa awayan ng US at, Iran at, sana'y, kung sila ay uuwi ay makauwi silang mapayapa at ligtas dito sa ating bansa at, sana naman ang ating gobyerno ay, lagi ding handa 'no, na tumulong agad-agad, forthwith sa ating mga kababayan na nariyan sa gitnang silangan. So, nandito na lamang po, ang ating, istorya tungkol dito sa krisis diyan sa Iran at, bibigyan po natin kayo ng update kung sakasakaling magkaigina at, humupa ang tensyon diyan sa Middle East. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel.